Sakit ka lang, Pinoy kami. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases. Delubyo ka lang, Pinoy kami. Tumambad sa amin ang matinding pinsala na idinulot ng storm surge. Kaya naman ang katawan ng mga sinawing palad na residente nagkalat sa paligid. Kasamaan ka lang, may Diyos kami. Patay isang bata matapos siyang paulit-ulit na ibalibag sa semento ng sarili niyang ama. Yo, kamusta? Ako nga pala si Jed, ang inyong siksik na mananaliksik. At matanong ko lang sa inyo, napakahirap bang mabuhay sa Pilipinas? Difficulty level Philippines nga daw. Kailangan nga daw natin ng Filipino resiliency. Ngayon, tutulungan tayo ng Berserk kung paano nga ba magtagumpay sa paghihirap. At syempre, kung bakit kailangan mong panoorin o basahin ito. Ang paghihirap ay madalas nang nakakabit sa Pilipinas. Maswerte talaga tayong mga Pilipino na dahil tayo ay citizens of the Republic of the Philippines. Na dahil pinanganak tayo sa isang third world, developing country, na may mga tatay na ayaw magtimpla ng gatas para sa anak, kurakot na mga politiko, smart shaming, na mga ultra-religious extremists. Na dahil batak na tayo sa problema sa Pilipinas, we have become, in my opinion, the best country for memes. Sabi ko nga, napakasarap ng basura. Alam ni Paulo Lian. Sabi nga daw na tayo yung pinakamasayang bansa sa Asia. Social media pa lang, lahat dinadaan sa joke. Nakikita natin na problema ka lang, Pinoy kami. Pero what if kasinungalingan ito? Paano kung sabihin ko na hindi tayo yung pinakamasaya sa Asia? Nasa maliit na tuktok pa lang tayo ng iceberg. Sabi nga daw sa World Happiness Index ng 2024 na ang Pilipinas ay number 70 out of 143 countries on the age range of 30 and below. Even nung mga reports nung 2020, 2022, ang average natin 76. Naunahan pa tayo ng South Korea na ang bansang kilala sa napaka-toxic na beauty standards. Ano nga ibig sabihin nito? Na ang Filipino resilience ay excuse lamang, kaplastikan, fake it till you make it? Ayon nga sa isang recent study na to, noong 2021, ang mga Pinoy ay second most angriest, most stressed people in Southeast Asia. Mainitin ang ulo natin, hilig natin mag-overthink, masyado na tayong galit sa sistema, sa mga pangyayari sa buhay. Katulad ng mga Pilipino ang isang karakter na ina-admire ko. Ito nga palang fine specimen na ito, itong napakagwapong nilalang na ito ay si Guts, ang bida ng manga series na Berserk, na sa titulo pa lang may mabigat na emosyon na hindi lang galit, ubod ng galit. At bakit galit? Bakit Berserk? Si Guts ay isa sa mga pinakamalas na nilalang sa fiction. Hindi naging maganda ang takbo ng buhay niya at hindi ko rin gugustuhin na maranasan niyo yung mga naranasan niya. So maghanda kayo, hindi ito para sa mga bata. Spoiler alert, that trigger warning. Nung baby pa si Guts, no? Nung pinanganak siya, nakalublob siya sa dugo ng namatay niyang nanay na nakabitay sa isang puno. Tapos may mga napadaang mga mersenaryo, inalagaan siya ng pokpok ng kampo ng mga mersenaryo na ito, na si Shizu. Minahal rin naman niya si Guts, inalagaan rin naman niya ito. Pero sa murang edad pa lang ni Guts, no? Namatay yung mother figure niya. At yung naiwan na father figure niya, yung leader ng mercenary group, ay napakasahol, napakalupit sa kanya, no? Napakasama. Sinisi siya sa pagkamatay ni Shizu, tinangkapang patayin si Guts, at kung ano-ano pang kamalasan, no, na ayokong i-overthink. Mga conflict sa sarili, mga halimaw na kinakalaban niya at hinahabol siya araw-araw sa buhay niya. Tinawag pa nga siyang The Struggler. Struggle is real. And let me tell you, yung sinabi kong mga yon, typical day pa lang yon for Guts. Sa napakabigat na mga naranasan niya na kayo nang magdiskubre, nabubuhay siya para sa sarili lamang. At oo,
Bilib ako kay Guts, pero sabihin na lang natin na hindi siya yung heroic na modelong kailangan sundan ng mga bata. Isa siyang mamamatay tao, sadista, makasarili, hirap i-defend ito, Your Honor. Hindi siya tatablan nun, na parang sa Naruto na mga pag-uusap no, na mga story of love, friendship. Kapag ikaw buha ka ng ina mo, pag ikaw naging problema at naging hadlang ka sa daan ni Guts, hahampasin ka lang niya ng napakalaki niyang espada, napaka-violente. Para siyang mga kababayan natin na inis na galit na sa buhay dito sa Pilipinas. Pilipino na berserk, bumibigay tayo sa emosyon, hindi tayo true warrior. Makikipag-away ka sa kalsada, babiyahe ka sa trabaho, araw-araw, kikita ka ng maliit na sahod, kinukurakot pa ng mga gahaman sa tuktok, mga sakit, mga karamdaman, mga gera, mga hindi pagkakaunawaan ng kultura. Diyos ko po, inan, magsundukan na lang tayo. Pero sa likod ng napaka-toxic na makismo ni Guts, tao lang din naman siya. Kahit gaano pa siya ka-selfish, gusto niya isarili yung buhay niya, no? Kahit gaano ka pa kakunat na tao, everyone is capable of changing. Na dati ang buhay ni Guts, ang layunin niya, ang goal niya is mabuhay lang. Kung sinong makalaban ko, sinong makabangga ako, papatayin ko. Nabubuhay lang siya ng parang hayop, pero hinanap rin ni Guts ang humanistic purpose niya. Marami siyang natutunan, no, sa mga nakilala niya, sa mga friends we meet along the way. As cliche as it may sound. Natulad natin, mga tao ang nawawalan ng landas sa buhay. Kung ano-ano ang nangyayari sa atin, napupunta tayo sa rehab, nakakagawa tayo ng mga hindi natin gusto. Pero ang isang napakalakas na armas, no, para sa paghihirap is yung layunin, yung purpose. Naaalala ko dito ang Griegong istorya ng myth of Sisyphus. Ang parusa sa kanya ng mga Diyos ay magbubuhat siya ng napakalaking bato, igugulong niya yon sa taas ng bundok, paakyat ng paakyat hanggang akala niya makakarating na sa tuktok, pero babagsak lang ulit. Tapos ulitin niya ulit yon, tutuloy lang ang buhay, napakahirap. Gagawin niya yon habang buhay. Kung titignan mo yung istorya, napakalungkot, diba? Napaka-bleak. Ba't niya pa ginagawa yon? So maaalala natin dito ang sinabi ng isang French philosopher na si Albert Camus. Binigyan niya ng bagong definition ang myth of Sisyphus. Na sinabi daw niya na i-imagine daw natin na si Sisyphus ay masaya. Masaya siyang nagbubuhat ulit na itutulad ko to sa buhay nating mga Pilipino. No? Magtatrabaho tayo araw-araw, dadaan tayo sa napakahabang mga commute na akala mo wala lang yung trabaho mo. Na call center agent ka, na janitor ka, na doktor ka, nurse ka, gagawin mo lang yung mga yon, magtatrabaho ka, tapos parang feeling mo it doesn't amount to anything. Pero at the end of the day, yung mga nag-share ng buhay nila sa'yo, yung saya na naibahagi mo sa ibang tao, mas ginaganahan tayo na gawin yung paghihirap. Kaya sobrang bilib ako sa mga nagpupursige. Naaalalahanin mo, life was never meant to be easy. Kahit napakayaman, nagkakaroon ng mga hindi maiwasang problema. Minsan makikita mo pa nga na yung mga nasa laylayan, sila pa yung mga masasaya, nakasama yung mga pamilya nila, yung mga kaibigan nila, natutuwa sila, nagtatawanan. Na tulad ni Sisyphus, handa ka dapat igulong yung sarili mong bato. Sobrang importante nung goal mo, ng purpose mo, habang ginugulong mo yung bato na yan. Na katulad ni Guts, nung una wala siyang exact defined purpose. Nabubuhay lang siyang parang hayop. Pero deep inside, gusto niyang makita kung ano pa ba meron sa dulo ng liwanag na yon. Nagga-grind tayo, nagtatrabaho tayo, nagpupursige tayo for that dream. Life was never easy. Magiging struggler ka. Struggler din ako. Struggler lahat tayo. Hindi tayo habang buhay mahirap. Hindi rin tayo habang buhay mayaman kung hindi ka maingat. At hindi rin tayo habang buhay maghihirap. Pero asahan mo na ang buhay ay mahirap. Kaya napakagandang basahin o panoodin ng Berserk. Siya nga talaga ang personification, no, ng perseverance. Indomitable human spirit. Hindi natitinag na espiritu ng Pilipino. Kaya kung medyo may edad na kayo, handa na kayo, don't forget to watch or read Berserk. Magbabago ang paningin nyo sa persevering. Maraming salamat sa panonood.
Ito na yung pangatlong video natin. Diyos ko, nasasanay na rin ako magsalita. Natutuwa ako magkwento. Excited ako sa mga susunod pa nating mapagkukwentuhan. Nagkakaroon na nga ako ng basher eh. Diba? Lalo sa YouTube. Ang saya. Pero ako, diba? I have no enemies. Keep on struggling. Tuloy-tuloy lang ang grind. Diba? Grind set mindset. Magandang discourse lang sa comments din. Okay lang din yun. Feel free to comment down kung ano yung mga gusto nyo pag-usapan pa natin. Hindi lang tayo limited sa anime. Kung gusto nyo meron mga film, mga diskusyon, di ba? Or mga piece of media na pwede natin talakayin. So yun, maraming salamat guys. Ika nga ng isang grandfather of shonen anime. Kaya huwag kayong mawawala sa susunod nating pagkikita. Paalam!